sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, araw ngayon ng Sabado, araw ng ating pamimintuho sa mahal na Birheng Maria, gayon din ng araw ng ating pagdulog, paghiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kaya nawa, sa pamamagitan ng banal na Eukaristiyang ito, tayo ay makatagpo ni Jesus at patuloy tayong sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos at sundan ang nag-iisang batas, ang batas ng pagmamahal. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo
niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin, ngayong binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan ng mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto, nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, humihiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sa lahat po ng mga sumasama sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo, mga peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayon po ay taon ng Hubileo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Minsan po mayroong isang kakilala na nag-imbita sa akin na magmisa sa burol ng kanilang kamag-anak. Pagdating ko po sa bahay noong pinagbuburulan noong patay, ako po ay humiram ng walis tambo upang walisan yung pagmimisahan. Sapagkat mayroong mangilan-ngilan na mga kalat na maaaring makasagabal sa amin pong isasagawang pagmimisa. Agad akong pinigilan noong mga kamag-anak noong patay. Ang sabi, Father, wag po kayong magwawalis, malas yan. Sabi ko, kaysa naman madumi. Naku, baka po may mangyari pang masama. Sabi naman nung isa, naku, si Father naman ay exempted sa mga pamahiin. Mga minamahal kong kapatid, ang punto ay hindi tungkol sa ang pari ay exempted sa pamahiin. Tayo bilang mga Pilipino, tayo bilang mga tao, napakarami nating pamahiin na pinaniniwalaan. Bawal magwalis kapag gabi, bawal magbayad ng utang kapag ganitong araw, bawal maglabas ng pera kapag ganito, bawal kumain ng manok kapag bagong taon sapagkat lilipad daw ang swerte.
Tumalon ka kapag ka araw ng bagong taon upang ikaw ay tumangkad. Bawal matulog, nabasa ang buhok, o kung ano-ano pa. Napakaraming pamahiin. At kaugnay na kaugnay ng ating napakinggang mabuting balita para sa araw na ito, isa sa mga kaugalian, isa sa daan-daang sinusunod na batas ng mga Hudiyo ang patungkol sa araw ng pamamahinga. Mayroong mga Pariseyong naririto sa mabuting balitang kinu-question ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Naparaan yung mga alagad ni Hesus sa isang triguhan, nakakita ng uhay. Natural, sila ay gutom, sila ay namitas ng uhay. No, ito ay hinimil-himil upang ito'y kanilang makain. Ang sabi ng mga Pariseyo, nako, napakarami ninyong violation. Pumitas na, hinimil pa, at kinain pa. Bawal daw iyon kapag kaaraw ng pamamahinga. Mga minamahal kong kapatid, alin ba ang mas mahalaga? Yung makakain o yung sundin ang napaka-rigid na batas ng mga Hudiyo? Sa kwento ko kanina, alin ba ang mas mahalaga? Ang makapagmisa ka sa isang malinis na altar, sa isang malinis na lugar, o yung pamahiin na huwag kang magwawalis kapag ka mayroong nakaburol sa bahay? Alin nga ba ang mas matimbang? Sabi ng mabuting balita, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Laws are created, regulations are there to facilitate the living of men. Naririyan ang batas upang isaayos ang antas ng pamumuhay natin bilang tao, hindi para pahirapan ng tao, hindi para alipinin ng tao, hindi para baluktutin ng tao. Ito yung ipinapaalala sa atin. Katulad na lamang ng batas ng araw ng pamamahinga, saan ba ito nanggaling? Kung ating babalikan ang lumang tipan, simula't simula pa, noong likhain ng Diyos ang lahat ng ito, sa ikapitong araw, siya'y tumigil. And that was the start of the Jewish practice of Sabbath day. Tumigil ang Diyos sa paglikha sa ikapitong araw. Hindi dahil napagod ang Diyos, but to give emphasis on rest. Dahil sa huling araw, pinagmasdan niya ang lahat ng kanyang nilikha at sinabing, ito'y kay ganda. Mga minamahal kong kapatid, maaaring sa atin ngayon bilang mga mananampalatayang Katoliko, ang ating Sabath ay ang araw ng linggo. Saan nga ba natin ginugugol ang ating Sabbath day? Saan natin ginugugol ang ating araw ng pamamahinga? Baka tayo ay nakapagdadahilan na, pahinga ngayon, dito na lang ako sa bahay, hihilata na lang ako. Paano na yung pagsimba? Paano na yung pagpunta sa simbahan? Saan natin ginugugol ang ating mga pagpapahinga? Baka tayo nangangatwira na, araw ngayon ng pamamahinga, mamamasyal na lamang kami. Pupunta kami ng Tagaytay, pupunta kami ng Maynila, mamamasyal kami sa mga pasyalan, sa mga malls, uuwi ng hating gabi. Baka sa iyong pag-uwi, baka mas pagod ka pa. O baka sa iyong pagtigil sa bahay, manonood ka ng TV, magbubukas ka ng Netflix at susundan ng iyong sinusundang K-drama, tutulog ka ng 1:00, 2:00 ng madaling araw, baka sa iyong panonood, baka sa iyong paghiga, baka mas pagod ka pa. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, ang issue ay tungkol sa araw ng pamamahinga. Nawa, gugulin natin ang ating pamamahinga na kapiling ng Diyos. Bigyan nawa natin ng puwang ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang kapag kalinggo, kundi sa tuwi-tuwi na, sa araw-araw, sa ating pagpunta dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ano ba ang ating rason? Ano ba yung ating bit-bit na hinaing sa Diyos? Hindi ito basta pamahiin lang, kundi tayo naniniwala na buhay ang Diyos.
Tayo naniniwala na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, tayo ay gagaling. Tayo ay pagkakalooban ng mga biyaya. Hindi ito pamahiin. Hindi ito basta tradisyon. This is faith. This is belief. Kaya sa ating buhay bilang tao, bigyan ng oras, bigyan ng panahon, bigyan ng pagkakataon upang makapagdasal, upang mapapurihan ng Diyos. Hindi tayo lalapit kapag mayroon lamang pangangailangan. Hindi tayo lalapit lang kapag mayroon tayong hinihiling. Dahil ang bawat isa sa atin, pinaglaanan ng Diyos ng kaukulang oras, ng kaukulang panahon, at patuloy niya tayong binibiyayaan at binibigyan. Ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin, ano nga ba ang higit na mahalaga? Nawa, makita natin ang Diyos bilang sentro ng ating mga buhay. Makita at maramdaman natin na si Jesus ang nag-iisang mahalaga at ang panuntunan ng lahat ng bagay. Magsitayo po ang lahat. Sa ating amang maawain, ating ipahayag ang pagdakila natin sa kanyang kapangyarihan. Itaas natin ang ating mga kahilingan at buong kababaang loob na hingin natin ang kanyang mga biyaya at pagpapalang. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang maakay nawa ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa dakong inilalaan ng Diyos sa mga mabababang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong sanlibutan, upang ang kapangyarihan ng Diyos na dinadakila ng mga mabababang loob ay kilalanin nawa ng mga tagapamuno rito nang maakay nawa nila ang sangkatauhan sa pamayanang puno ng kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan, lalo na yaong dumaranas ng lupit ng digmaan, ng pagkagutom at mga kalamidad, upang ang lihim ng Diyos na ipinahahayag niya sa mga nagpapakumbaba ang magbigay ng lakas sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, ibuhos mo nawa sa amin ang iyong walang hanggang awa at ipagkaloob mong makataha kami sa tunay na daan na maghahatid sa amin sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasamba
lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo tigit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa nagnanais naman pong magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawaing ito, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po ay magkaisa para sa gawaing ito. Ang susunod pong misa, isaganap na 12 ng tanghali. Pagkatapos po ng banal na misa, ay isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain tayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
mas kabuting halimbawa, ang manalangin umasa't huwag mama, ay lagi mong maalala. Madre Pio ng Regina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maghigay sa aming pagsikap na gawin kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay po tayo, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagaligin mo po kaming sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabadid namin ang iyong kabutihan at kami ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayong isasagawa ang pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin o ang atin pong mga religious articles. Maaari na po natin itong ilabas. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo. Matuto kang umibig tulad ni Kristo. Mari na pong ialay ang mga bulaklak sa harap ng image ni Santo Padre Pio dito sa may altar. Sa mga nagnanais pa pong mag-alay ng rosas, available pa po ang mga rosas sa may bandang likuran, sa may harap ng simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.